kapag sa usapin ng pagsamba ay nagdi-distinguish po ito for believers and unbelievers. Of course, sa atin, ng mga mananampalataya na, ang pagsamba ay malinaw na ginagawa natin dahil ito ay utos ng ating Panginoong Diyos at bunga ng kaligtasan. Para naman sa mga unbelievers, ang mga bagay na ito ay hindi masyado o ninanais na maunawaan sapagkat ang pagsamba ay para lamang sa mga naligtas at mga anak ng ating Panginoong Diyos. Ngayong umaga ay nais nating pag-aralan ang tinuturo ng banal na kasulatan sa ating pagsisiris sa Malakyas, Kabanatang 1, ang talatang 6 hanggang 14. Kung nais po ninyo na sundan ako sa pagbasa sa Malakyas chapter 1 verses 6 to 14, ganito po ang sabi ng Word of God. Malakyas chapter 1 verse 6 to 14. And hear the Word of God. Sinabi ni Yahweh sa mga saserdote, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ang alipin ang kanyang Panginoon. Ako ang inyong ama. Bakit din ninyo ako iginagalang? Ako ang inyong Panginoon. Bakit din ninyo ako pinagpipitagan? Nilalapastangan ninyo ako pagkatapos ay tatanungin ninyo. Sa paraan ka namin, nilalapastangan. Naghahay kayo rumadumal ng mga handog. Gayon may sinasabi ninyo, paano nagkarumadumal ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking dambana kapag naghahandog kayo sa akin ang mga hayop na bulad, pilay, o may sakit. Subukin ninyong ihandog yan sa inyong pinuno. Siya kayo matutuwa sa inyo. Tumawag kayo sa Diyos, ay hindi kayo pakikinggan kung ganyan ang ihahandog ninyo sa Kanya. Ang sabi ng makapangyarihang si Yahweh, mabuti pa'y isara na ng isa sa inyo ang mga pinto ng templo at huwag nang kayong mag-aksaya ng panahon sa pagsisindi ng apoy sa ibabaw ng aking dambana. Hindi ako nalulugod sa inyo. Hindi ko tatanggapin ang anumang handog ninyo sa akin. Ang aking pangalan ay ginagalang ng lahat ng bansa. Nagsusunog sila ng kamanyang at nag-aalay ng malinis na handog sa aking pangalan. Ako'y dinadakila nilang lahat. Ngunit, dinudungisan ninyo ang pangalan ko. Kapag inyong sinasabing walang halaga ang aking dambana at kayo'y naghahandog doon ng mga pagkain di karapat-dapat, sinasabi ninyong nakakapagod na ang lahat ng ito at ako'y inyong inuungusan ninyo. Ang dala ninyong panghandog sa akin ay hayop na ninakaw, pilay o may sakit. Akala ba ninyo'y tatanggapin ko yan? Iyon? Sumpain ang magdarayang naghahandog sa akin ng hayop na may kapintasan. Gayong may ipinangako siyang malusog na hayop sa kanyang kawan. Pagkat ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. Sabi ng makapangyarihang si Yahweh. Ang ating sermon title sa umagang ito, Kabiguan sa tamang pagsamba sa Diyos. Kabiguan sa tamang pagsamba sa Diyos. The failure to worship God. Once again, the failure to worship God. Pakisundan po ako sa inyong mga handout. And this is my introduction. Totoong kapag ikaw ay depressed at sa tingin mo sa laki ng mga kasalanan mo, ay hopeless ka na, hearing the unfailing love of God for you bring comfort. Yun naman talaga kapag walang-wala na tayo, hopeless na tayo, tapos narinig natin yung Word of God, nagdadala ito ng kaaliwan sa atin sapagkat nararamdaman natin na we are loved by God so much.
Pero sa mga taong nagiging comfortable o complacent sa kanilang mga kasalanan at malamig na ang puso sa Diyos, the unfading love of God give us stunning rebuke. Ito yung hindi matatanggihang pagtutwid ng Panginoon. Ito yung mga taong nagiging matigas na ang kanilang puso. Nagiging malamig na ang puso nila sa Panginoong Diyos. At dito, sa ating pag-aaralan ngayon, the doctrine of the love of God is hard to understand. Kasi pinag-aralan natin last Sunday na we are loved by God sa buhay po natin. At ngayon, makikita natin na may rebuke si Propeta Malakias galing sa Panginoong Diyos. At dito makikita natin na ang Panginoong Diyos, part ng kanyang pagmamahal sa atin ay ang kanyang pagre-rebuke when we fail to do what God's want to do in our lives. Ngayon, ang Malakay ay hindi katulad ng ibang books sa Bible. Hindi siya gaanong kapopular. Pero I hope na sa nakaraang sermon, naramdaman nyo na kahit sa maikling aklat na ito, ay may salita ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon. Na kapag sinasabi ni Paul sa 2 Timothy 3:16, all Scripture is breathed out by God and profitable. Ibig sabihin, mga kapatid, kasali ang Malakay. Kaya nga, ang bungad sa atin sa Malakay, and I quote, ito ang mensahe ng Panginoon. At anong salita ng Diyos sa atin? Naririnig din natin ang tulad ng unang sinabi ng Diyos sa mga Hudyo sa Malakay 1:2, I have always loved you. I will always love you. Na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay napapatunayan natin na piliin niya tayong mahalin, bagamat hindi tayo karapat-dapat mahalin. Pinili niya tayong di maparusahan, kahit karapat-dapat tayong maparusahan. Paanong nangyari iyon? Wala sa atin ang dahilan, kundi nasa pag-ibig niya na ipinadama sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus para sa atin. Pinili ng Diyos na si Jesus ang umako ng parusang nararapat para sa atin upang maranasan natin ang pagmamahal niyang di natin karapat-dapat tanggapin. That's the love of God. That's the gospel. Kahit sa tingin mo o konti lang ang nagmamahal sa iyo, alam mong walang makapapantay sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo. At nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nakikita kong hindi nawawalan ng kabuluhan ang salita niya sa iyong buhay. That is from Isaiah 55 verses 10 to 11. Sana ang nararamdaman nyo ay malalim na pag-ibig ng Diyos. Di nyo lubos na maipaliwanag. Akala mo naiintindihan mo na ang pag-ibig. Ang ibig sabihin ng God's love. Pero hindi pala ganoong kasimple. Kaya si D.A. Carson na sumulat siya ng libro, ang naging title niya, Difficult Doctrine of the Love of God. Kasi napakahirap ng doktrina ng pagmamahal ng Panginoong Diyos. Why? Because the true love of God will not tolerate us to continue in our sinful practices. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ang prayer ni Paul sa Ephesians 3:18 ay ganito. Ano sabi niya? Maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig sa atin. May reaction, may question, at may objection din dito. Tama nga naman na magtanong tayo para mas maintindihan natin. Totoong kapag ikaw ay depressed at sa tingin mo sa laki ng mga kasalanan mo, ay hopeless ka na. Hearing the unfading love of God for you brings comfort. Pero sa mga taong nagiging comfortable o complacent sa kanilang mga kasalanan at malamig na puso para sa Diyos,
the unfailing love of God give a stunning rebuke. Ito ay nagbibigay ng diretsahang pagtutwid, lalong-lalo na dito sa sinulatan ng ating Panginoong Diyos sa panahon ni Malakay. The church in that day is the Israel, and typologically, this is the church of God spiritually in Old Testament. Ngayon, and this is my question, and I will give you three reasons sa mga katanungan ito. And the question is, paano mo malalaman na may failure o kabiguan na ang church o ang mananampalataya sa tamang pagsamba sa Diyos? Number one, sapagkat failure of worship ay proseso. There is a failure worship in the time of Malakay. Pero po pag sinabi natin failure worship, alam natin na ito ay mga hindi pumapasang panuntunan sa ating Panginoong Diyos. This is a failure. This is a fail. Ibig sabihin, hindi pumasa sa panuntunan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, gusto kong ipaliwanag ito sa atin. At ito ang function ng salita ng Diyos. Sa pagsasabi ni Propeta Malakay na nagpe-failure na ang inyong pagsamba sa akin. Not only corporately as a church or assembly, but also individually. Ano yung sabi dito? Inumpisahan niya ang salitang I love you. Napansin nyo? Yun yung una niyang ginawa. Hindi niya muna binigay yung pagkakamali. Hindi niya muna binigay o sinisi yung mga Israelita o yung spiritual church. Sinabi niya muna sa chapter 1 hanggang chapter 1 verse 1 to 6 na mahal kayo ng Diyos. So nakita niyo, ang sabi, diyan, I love you para sa kanila. Kaya ang bungad ng verse 6 sa sali ng magandang balita Biblia ay ganito. Doon po sa verse 6 na ating inaaral ngayon. Pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga paring lumalapastangan sa kanyang pangalan. Nakita niyo, mayroong paglapastangan na nangyayari at ang problema rito, yung mga pari pa ang siyang nagiging dahilan, nangungunan ng paglapastangan sa tamang pag-worship nila sa Panginoong Diyos. Ngayon, after 70 years ng exile nila sa Babylonia, ang mga Hudyo ay bumalik na sa lupain nila. Naipatayo uli ang templo. Tuloy na ang worship nila. Mga sacrifices, yung mga priesthood andun na. Kung titingnan sa labas, mukhang mataas ang level ng kanilang spiritual life. Pero ang Diyos nakatingin sa puso ng tao. At para sa Kanya, ang pagsamba nila ay walang kabuluhan. Ano sabi ng verse 10? May isa sana sa mga pari nyo na magsara ng mga pintuan ng ang templo upang hindi na kayo magsindi ng walang kabuluhan apoy sa aking altar. Pagtingnan sa taas, parang mataas ang level ng spirituality nila. Pero pagtingnan ng Diyos ang puso ng mga sumasamba sa ating Panginoong Diyos, may failure. Hindi pasado sa paningin ng ating Panginoong Diyos. And that's why in verse 10, directly sinasabi ngayon, ni Propeta Malakay, galing sa Panginoong pinasasabi ng Diyos sa verse 10, ano ang sabi? Isara na ninyo ng isa sa mga pari ninyo ang pintuan ng templo upang hindi na kayo magsindi ng walang kabuluhang apoy sa aking altar. Just imagine, naka-italic dyan, walang kabuluhan. Not all worship is acceptable to God. Hindi ho ulit na dito kapatid sa akin. Sa tingin ng Panginoong Diyos ay acceptable tayo sa Kanya. Why? Because God is always tumitingin sa puso ng bawat isa sa atin na siyang nagiging reason sa pagkilala natin sa Kanya. Parang sinasabi niya, noong panahon ngayon, kung hindi lang din magbabago ang paraan ng pagsamba nyo, ipasara na ang simbahan, tanggalin na ang mga worship services at prayer meeting. Para saan pa yan? Mabigat ang mga salitang iyan, mga kapatid. At nagpapaalala sa atin na ang problema natin
ang pangunahing problema natin ay hindi failure sa marriage, hindi failure sa family, hindi failure sa business, hindi failure sa society, hindi failure sa government, hindi failure saan? Sa trabaho natin. This is failure of worshiping God. Amen po ba? Nagpe-failed ang Israelita sa pag-worship sa Diyos. Mayroong palpak na pagsamba. Nakita niyo? May palpak na pagsamba. Ano naman kung maganda ang facility ng church? O program sa worship? O maraming spiritual activities? O involvement sa ministry? We need the Word of God to search our hearts. Baka we are worshiping in vain. That is what did in the time of Malakay. Ito ang main burden ng ikalawang bahagi ng Malakay. Mula chapter 1, verse 6 hanggang chapter 2, verse 9. Dahil medyo mahaba, hahatiin natin sa dalawa. Chapter 1 muna tayo ngayong June 1, 2025. Next week ang susunod. Mag-focus tayo dito sa relasyon ng mga pari sa Diyos sa pagsamba. At ito ay para din sa atin dahil maging tayo ay mga pari. All believers have a ministry of priesthood, a royal priesthood. Yan ang sinasabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9. Kaya lahat tayo, when it comes to sa pagiging Kristiyano natin, lahat tayo ay royal priesthood. We are royal priesthood. Lahat tayo ay mga bahagi ng paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Jesus made us a kingdom, priest to His God and Father. Yan ang sabi na Revelation chapter 1, verse 6. As we continue and further, please, in page 2. Yan ang nangyayari ngayon. Dito, sa point number 1. There is a failure of worship. At ang failure ng pagsambang ito ay proseso. Hindi natin namamalayan na yung puso natin ay nanlalamig na sa ating Panginoong Diyos. Yung dati nating ginagawa na mainit tayong nagsiserve sa ating Panginoong Diyos, especially in the ministry of worship, unti-unti na tayong nanlalamig ngayon. There is a process of failure. Amen po ba? Even sa iyo na mananamba, dati kainit mong sumamba sa Panginoong Diyos. Tama? Napakaaga mong pumupunta sa panambahan. Pero ngayon, nawawalan ka na ng init sa pagsamba sa Panginoong Diyos ngayon. I tell you the truth, failure to worship God is coming from sa nanlalamig na puso po natin. And this is the process. So, ngayon, nasa number 2 tayo. Paano mo lalaman na may failure o kabiguan na ang church o ang mananampalataya sa tamang pagsamba sa Diyos? Number 1, sapagkat failure of worship ay proseso. Number 2, sapagkat mayroong rebuke from the Lord of hosts. Alam nyo, hindi ahayaan ng Diyos na mag-failure o pumalpak o mawalan ng sigla ang iglesia sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. O sino man totoong anak ng Diyos nang walan ng pagsamba ng mayroong tamang puso sa Panginoong Diyos, sapagkat sa pangalawa, mayroong rebuke from the Lord of hosts. Ngayon, tingnan natin. Ang mga salitang ito ay para sa ating lahat. Hindi natin pwedeng baliwalain. There are weighty words, serious word from God. We should not take this lightly. Huwag po nating tatanggapin lang itong pinag-aaralan natin na para bang this is not important for you and for me or sa kabuuan ng church natin. Dapat daw maintindihan natin, this is directly rebuke to you and for me. The one who authoritative to rebuke us when we fail in our worship, when we have no joy, or else we are intentionally coming to worship the Lord God, hindi po yung pastor, kundi ang salita ng ating Panginoong Diyos. At ano ang mga words and phrases na ginamit ng Diyos through Propeta Malakay? Ito ang sabi rito sa verse 6. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa mga pari. Ano pa yung sabi?
pinagsabihan ni Yahweh. At ang maganda rito, ang sabi rito, sa ating pag-aaral, sa ang salita ng Diyos at sa mga English version, na mas maganda ang salin. Paulit-ulit itong rebuke sa kanila. Just imagine, for starting from verses 6 up to verse 14, there are redundant of the praises na nire-rebuke sila ng Panginoong Diyos. Sa atin, hindi natin gusto na nire-rebuke tayo. Tama po ba? Ayaw natin yon. When the mother rebuked his daughter, her daughter, ano yung mangyayari sa kanya? Nagtatampo agad. Ayaw natin nire-rebuke tayo eh. Ayaw natin kinukorek tayo. Kasi masasaling ang ego natin. At tayo ay nagja-justify na lagi natin sinasabi yung justification natin. Pero wala tayong magagawa. Kapag ang nagre-rebuke sa atin salita ng Diyos, tanggapin mo man ito at hindi, this is a rebuke coming from the Lord God. Amen po ba? The authoritative word na pwedeng mag-rebuke sa atin without partiality, without nakinikilingan, is the word of God. At nirebuke ito ng ating Panginoong Diyos. Ang rebuke sa kanila, doon sa verse 6 and verse 7, ay ganito, says the Lord of hosts. Iyan ang sinasabi ng makapangyarihang Panginoon. In verse 10, sinabi ng makapangyarihang Panginoon. In verse 11, ano sabi ron? Says the Lord of hosts. In verse 13, says the Lord. In verse 14, says the Lord of hosts. And just imagine how many times na sinasabi sa kanila, ito yung nakikita ng Diyos sa inyo. Hindi lang basta sinabing, ito ang sinasabi ng Diyos sa inyo. May kasunod pa yon. Ito ang sinasabi ng Diyos sa inyo, na kayo ay naghahandog ng mga nagnanakaw ninyo, kayo ay naghahandog ng mga hindi magaganda. Ito ang sinasabi ng Diyos sa inyo, na sinasabi niyo walang kwenta ang sumamba sa Diyos. Laging may kasunod eh. Napansin niyo po? So, how many times na sinabihan sila ng Diyos? Sa verse 9, sa verse 6, sa verse 8, sa verse 9, meron po sa verse 10, sa verse 11, sa verse 13, sa verse 14, napakarami. So many times na nirebuke sila ng Panginoong Diyos. Ngayon, if you hear now the word of God, and God want to rebuke us, wag po kayong magagalit sa akin. Tama po ba? Because the word of God should rebuke us if necessary na dapat niya tayong itwid sa buhay natin. Lalo na sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Dahil mamaya-maya, sa bandang ikatlo, andon ang pinakalaman ng rebuke. Baka sabihin nyo, pe-personalin ko kayo. Pero ito ang tunay na rebuke ng Diyos. Ngayon, tingnan nyo. Well, marami pa niyan ang paulit-ulit sa Malakay. Dito pa lang po yon sa ilang teksto ng verses na meron tayo. It is not accidental. Sinadya yan para iparealize na ang Diyos ang nagsasabi nito, makinig ka. Sinadya yun ng Diyos eh. Di ba may magulang? Ano'y sinasabi? Pagka yung anak hindi nakikinig, pag sinagsasabihan, nagagalit yung magulang. Ano sabi? Nagsasalita ako, hindi ka nakikinig. Di ba? Nagtetengang daga ka. Di ba? O kaya naman, hindi ka nakikinig, nagagalit. Di po ba? Ngayon, ang tanong natin, bakit ganito kaya ang pamamaraan ng salita ng Diyos sa mga Israelita sa panahon ni Malakay? Mabigat po. Dahil nasa number 3 po ang sagot. Okay, again, I want to ask question sa bawat isa sa inyo ay ito. Paano mo malalaman na may failure o kabiguan na ang church o ang mananampalataya sa tamang pagsamba sa Diyos? Nakita natin, number 1, sapagkat failure of worship ay proseso. Hindi agad ito nangyayari. Pangalawa, nakita natin, sapagkat mayroong rebuke from the Lord of hosts. Itutwid niya tayo. Ito, dito ako magko-concentrate sa number 3. Sapagkat may pagpapaunawa na the God who is worthy of honor. Yan ang dahilan. Yan po yung dahilan. Bakit sinabi ng Diyos ang failure nila? Bakit sinabi ng Diyos na mayroong rebuke? Because God who is worthy of
honor. Amen po ba? Yan ang sinasabi niya. Kaya, sinasabi, may failure kayo ngayon. Eh kung meron kayong mali at palpak na ginagawa sa inyong pagsamba at hindi nyo pagsamba ng tama at hindi nyo pagkukumit ng buhay ninyo, ang sabi ng Panginoong Diyos, i-rebuke ko kayo ngayon. Bakit kailangan tayong i-rebuke ng Lord? Because of number 3. Why? Sapagkat may pagpapaunawa ang Diyos. The God who is worthy of honor. Ano ba yung worthy? Karapat dapat? Ano yung honor? Nabigyan ng parangal. Kapag pumupunta tayo sa church na ito, hindi tao ang sinasamba natin. Amen po ba? Kapag pumupunta tayo sa church na ito, hindi ka pupunta rito dahil kay pastor, dahil kay leaders, dahil kanino pa man. Pumupunta tayo sa church na ito because we want to honor God sa buhay po nating lahat. Amen po ba? At dapat makita natin, kung God siya, ano yung dapat na maging laman ng puso natin? Ang dapat na maging laman ng puso natin, Lord, if I have failure to worship you, rebuke me sa buhay kong ito. Amen po ba? Ngayon, ipagpapatuloy natin. Hindi natin sinuseryoso ang mga salita niya na tinignan natin kanina. Hindi tayo sumusunod sa Kanya. Hindi tayo nanginginig sa pagsamba sa Kanya. Kasi hindi natin siya kilala ng lubusan. Ipapakilala ng Diyos bakit siya nagagalit sa panahon ni Malakias. Papakilala niya sa inyo mamaya kung sino siya. And I pray that you understand itong mga bagay na ito. O hindi natin kinikilala ang kanyang pangalan. Kapag name of God ang pinag-uusapan, ng ilang beses din nabanggit dito, ibig sabihin ay ito ang kapahayagan na kung sino mismo ang Diyos. The name of God represents God Himself. Pag narinig nyo yung presidente ng Pilipinas, ano yung nasa isipan ninyo? You have no respect to him? Hindi po. Pag narinig mo yung pangalan ng mayor, pag narinig mo yung pangalan ng mataas na tao na nakadikit sa kanya, presidente, ganito, gobernador na ganito, mayor na ganito, general na ganito, ano yung mararamdaman mo? Magkakaroon ka ng walang respeto? Hindi mo re-respetohin? Hindi mo ibibigay yung dapat na honor sa mga taong ito because nakakabit yung pangalan ng ano nila, ng office nila. I think, hindi natin gagawin na basta-basta lang magbibigkas tayo na salita sa kanila. Tama po ba? Mga kapatid, gusto nating maintindihan ngayon sa ating pag-aaral na ang ating Panginoong Diyos, the name of God represents God Himself. Kaya ang salita ng Diyos sa ASD, ang salita ng Diyos sa verse 6, sinabi ng Diyos na nilalapastangan nyo ako. Nakalagay eh. Di ba nilalapastangan nyo ako? Literally ay nilalapastangan nyo ang pangalan ko. Halimbawa lang ngayon, nandito ka. Hindi ko naman nilalapastangan ng Diyos eh. Pero habang nakaupo ka dyan, ang laman ng isipan mo hindi ang Diyos. God knows. Tama po ba? In that case, hindi mo nire-respeto ang pangalan ng Panginoon. Tama po ba? Your body is present, but your mind and your heart is absent to the Lord. Sa punto po na yan, you did not respect God sa buhay mo. Ngayon, pagpatuloy natin, kapatid. Seryoso ang Diyos sa kanyang rebuke dito. Dahil ang pangalan niya ay karapat dapat sambahin. Sumasamba tayo, tinatawag tayo ng Diyos na sumamba sa Kanya, hindi dahil tayo ay karapat-dapat o para tayo maging karapat-dapat, kundi dahil siya'y karapat-dapat sambahin. Siya lang, wala nang iba. He alone is worthy of worship. Makikita ito sa mga pangalan o titulong ginamit niya para sa Kanyang sarili. Yahweh. Napansin niyo salitang Yahweh? Ang salitang Yahweh ay hindi mo basta binibigkas in the Old Testament. Bakit po? Bigay ko rin sa inyo mamaya. Makikita ito sa Magandang Balita Biblia sa Tagalog at sa whole Christian Study Bible sa English. Pero ang salita ng Diyos, all caps, ibig sabihin, capital letter lahat, nakalagay Panginoon. Sa English Standard Version, all caps, nasa English nakalagay Lord. Panginoon, capitalize, Lord, capitalize.
Ito ang personal covenant name ng Diyos. YHWH, Yoy Hey Bab Hey. Hindi ko nila binabasang Yahweh yan. Alpabeto po ang pagbasa. Yod, Hey, Bab, Hey. Ganyan sa kanila. Kung sa panahon natin, YHWH. Hindi nila babasahin yan na may vowel, na A at saka E. Ngayon, paalala na siya ang Diyos nila. Nakapitap na nakipagtipan sa kanila para sa isang relasyon ng pagsamba at pagsunod. Hindi lang ito basta intimate relationship tulad ng mag-asawa o magkaibigan na same level o magka-partner. Tandaan natin, pag sinabi nating Diyos, hindi ho kayo equal o pantay. Tama po ba? Bakit po? Our love relationship with God is not on equal level. He is God. We are not. Siya ang nasa itaas, tayo ang nasa ibaba. Huwag nating iisipin ka-level natin ang Diyos. Amen po ba? Hindi ko natin ka-level ang Diyos, mga kapatid. Nasa baba tayo, nasa itaas siya. Amen po ba? Ibig sabihin, ito ang gusto ko ituloy. Mas malinaw ito kung makita mo ang nakakabit sa pangalan ng Diyos na Lord of Hosts. Lord of Hosts. Sa Tagalog, Panginoong makapangyarihan. Ang host ay maaaring tumukoy sa mga bituin sa langit. Ibig sabihin, siya ang namamahala sa lahat ng nilikha. Maaari ding tumukoy sa mga anghel sa langit. Ibig sabihin, all the angels of heaven bow before Him and do His binding. Maaari ding tumutukoy sa isang army. Ibig sabihin, siya ang commander ng army. Siya ang masusunod. He has absolute authority. He is worthy of our worship, honor, and obedience. Yan yung gustong makita ng Diyos. Bakit siya sinatawag na Lord of Hosts? Bakit siya tinatawag na Yahweh? Ngayon, pinangalanan siya na Father, Master, King. Tatlong titulo ito na makikita sa verse 6. Ang sabi ron, iginagalang ng anak ang kanyang ama at iginagalang ng alipin ang kanyang amo. At sa verse 14, makapangyarihang hari. Ano ibig sabihin nito? Pakinggan niyo po ito. Ang ama, mas mataas ang otoridad kaysa sa kanyang anak. Tama po ba? Tama po ba? Ang anak ay mas mababa kaysa sa kanyang ama. Ang ama ay mas mataas ang authority sa kanyang anak. Hindi ang anak ang nag-uutos sa tatay. Ang amo o master ay higit na mataas kaysa sa kanyang alipin o utusan. Hindi ang alipin ang nagsasabi sa kanyang amo. Tama po. Ang hari ang pinakamataas sa kanyang kaharian. Hindi ang nasasakupan ang nagpapasunod sa kanyang hari. Yan ang ating Panginoong Diyos. Nakita nyo? Tawag natin sa Kanya, Father. Tawag natin sa Kanya, Master. Tawag natin sa Kanya, King. And yet, we are not obey and follow His decree sa ating mga buhay. Tama po ba? Pero, tatay natin siya. Kailangan natin sumunod sa Kanya.
Panginoon natin siya. Dapat tayo sumunod sa Kanya. Hari natin siya. Dapat natin siya sinusunod sa buhay natin. Mga kapatid, sumasamba tayo sa Diyos. Hindi dahil tayo ay karapat-dapat o upang tayo maging karapat-dapat. No! Sumasamba tayo dahil ang Diyos ay karapat-dapat sambahin. Kung hindi mo iyan nakikita sa Diyos, if you don't have a vision of God's greatness and absolute authority, hindi mo maibibigay sa Kanya ang pagsamba. Ang pagsamba mo ay walang kabuluhan lang. Are we giving Him the worship He deserves? He is a Yahweh. He is the Lord of hosts. He is our Father. He is our Master. He is our King. Binibigay ba natin sa Kanya ang tama, maayos at mataas na pagsamba? Every Sunday that you will come or you'll be come in this place, o pupunta tayo dahil gusto lang natin. Tapos pag-upo natin dito, we are not giving proper worship sa ating Panginoong Diyos at nagmamadali pa tayong umupo. Mga kapatid, if you know who is God na sinasamba natin dito, manginginig tayo. Si Moises nga, nang nakita niya sa bundok na Sinai ang ating Panginoong Diyos, nanginginig siya. Amen po ba? Kapag binanggit ang sa pangalang Yahweh, kailangan nilang maglinis, kailangan wala silang kasalanan, kailangan sigurado nila na napatawad ang kasalanan nila, sigurado na malinis sila, sigurado na naligo sila. Yan yung mararaan kung paano nila sinasambit na may relasyon sa kanila ang kanilang Panginoong Diyos. Mga kapatid, we should give proper worship sa ating Panginoong Diyos because He is our Yahweh, because He is our Lord of hosts, because He is our Father, because He is our Master, because He is our King. Mga kapatid, and yet, ano ang pananaw natin sa pagsamba sa Diyos? Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, malinaw dapat sa atin, we giving Him the worship He deserves. Amen po ba? Pero, we dishonor the name of God. In the time of Malachi, they dishonor the name of God. Ano yung dishonor? Hindi nila ginagalang. Hindi nila nire-respeto. O baka, ganun din yung puso natin. Makasamba lang. O yan din yung puso natin na meron lang naman akong gustong sabihin sa Lord. Kapatid, we need to give proper worship that deserve to our God. Kaya nga noong panahon ngayon, dinidishonor nila ang name of God. Pero iba ang naniniwala sa nagtitiwala sa Kanya. Na He is really worthy of worship. Ano yung sabi ng verse 6? Pero bakit ako na inyong ama at amo ay hindi ninyo iginagalang? Nilalapastangan ninyo ang pangalan ko. Malinaw po yan sa verse 6. Ang kasaysayan ng Israel ay kasaysayan ng kanilang paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Sinasamba nila ang Diyos. Pero, sinasamba din nila ang mga Diyos-Diyosan ng ibang bansa. Dito nga kahit hindi nataasang idolatry ang kasalanan nila. Pero ang paglapit naman nila sa Diyos ay walang kabuluhan. Paglapastangan din sa Diyos yon. Kapag lumalapit tayo sa Panginoong Diyos nang hindi natin ito pinapahalagahan, nilalapastangan natin ang Panginoong Diyos. Bakit? Yan ang tanong nila sa verse 6. Ano yung tanong sa verse 6? Pero nagtatanong pa kayo, paano namin nilalapastangan ang inyong pangalan? Na para bang hindi sila aware. Akala nila they were doing great. Akala nila spiritually mature na sila. Ganun tayo minsan. If we are not check ourselves and our motive and our heart and our mind, every time na tayo ay nandito, every time na nagpiprepare tayo, every morning na Sunday, hindi natin chinecheck ang sarili natin, akala natin it is okay for the Lord dahil nakapunta tayo rito sa church. Pero ang tinitingnan ng Lord sa atin ngayon, yung katotohanan sa ebanghelyo niya at ang laman ng puso natin, if we have give a proper worship na para po sa ating Panginoong Diyos. Letter A. Tatlong paraan ang sinabi ng Diyos na ginagawa nilang pagnapastangan sa kanyang pagsamba. At kapatid, habang binabanggit ko ito, maaari po ba checkin nyo yung sarili ninyo sa tatlong bagay na ito?
nung ginagawa ko po ito, chinecheck ko yung sarili ko. And honestly speaking, may mga bagay po ako na dapat i-correct sa sarili ko. At sana, ganun din po kayo. Tatlong paraan ang sinabi ng Diyos na ginagawa nilang paglapastangan sa kanilang pagsamba. Number 1, naghahandog ng mga di karapat katanggap-tanggap na mga handog. Yan ang una. Number 1, naghahandog ng mga di katanggap-tanggap na handog. Turn on page 3. Sa verse 7 and 8, ano sabi sa verse 7 and 8? Tingnan niyo po. Ang sabi ng verse 7 and 8, nilalapastangan ninyo ako sa pamamagitan ng paghahandog ng maruruming handog sa aking altar. Pero nagtatanong pa kayo, paanong naging marumi ang aming handog? Naging marumi ang inyong handog dahil sinasabi ninyo na walang kabuluhan ang aking altar. Kaya hinahandugan ninyo ako ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit. Hindi tama iyan. Ganyan kaya ang ihahandog ninyo sa inyong gobernador? Sa ibang salin po, gobernador o tagapanguna? At tingin nyo kung matutuwa at malulugod siya sa inyo? Ito na yung mga paraan kung bakit ang Diyos nire-rebuke sila. Bakit sinasabi ng Lord, may failure kayo? Sinabi ng Diyos na hindi tama ang ginagawa nila. That's sin. That's evil. That's a violation of God's law. Yun ang diretsang sinasabi ng Diyos. Kasalanan yan. Ano yan? Masama yan. Hindi niyo yung pagsunod sa kautusan ng Diyos. Malinaw na sinabi ng Diyos sa Leviticus 22, 18-25 at Deuteronomy 15 verse 21 na iahandog nila sa Diyos ay malinis at walang kapintasan. Hindi marumi, hindi bulag, hindi pilay, hindi may sakit o ninakaw lang. Hindi ibig sabihin masela ng Diyos. Sa Diyos din naman ang galing ang lahat ng iahandog natin sa Kanya. Tama po ba? The issue is not about the offering, but our hearts sa pagsamba sa Diyos. Iyon ang dahilan bakit kinalugdan ng Diyos ang handog ni Abel at kay Cain. Kinalugdan ng Diyos ang handog ni Abel at kay Cain ay hindi sa Genesis 4. Bakit po? Kasi nga, hindi tama ang pagsamba ni Cain. Tama po ba? Kaysa kay Abel. Nireject ng Panginoon ang inoffer ni Cain. At ang tinanggap lang ng Lord ay kay Abel. May problema po ron. Gulay ang inihandog, samantalang kailangang ihandog ay ano? Hayop na marangal. Hayop na malinis. Ganyan tayo minsan eh. When we come in this place, we are not give our best to the Lord. Amen? Your heart is not prepared. Yourself is not prepared. Matutulog ng hating gabi. Gigisingin. Pag gigising ng nanay, magagalit. Pag nagalit, pagpunta sa church, nakaupo. Pero ano yung nararamdaman? Wala ang tunay na pagsamba sa Diyos. Hindi ka man nagbibigay katulad ng kay Abel na masaganang hayop. Pero dapat ihanda mo yung sarili mo as you worship the Lord God every Lord's Day because He is our God. Amen po ba? Pupunta tayo dito sa church. Ano yung ginagawa natin? We are not concentrating to the presence of the Lord to worship Him sa buhay natin. Ano yung ginagawa natin? Lalabas tayo. Wala tayong natutunan. Maybe you are not giving so much money in this ministry and in this place, but always reminding you that you need to prepare yourself to worship God every Sunday. And that is what happened dito po, saan? Sa Book of Malachi. Amen po ba? Sinasabi niya ngayon, yung kay Abel tinanggap, yung kay Cain ay hindi. Ang klase ng handog natin ay nagpapakita kung ano ang pagtarato natin sa Diyos. Paano mo tinatarato ang Diyos? If you love you so much, your wife,
Ano yung dapat mong gawin? Tratuhin mo ng maayos. Tama po ba? Kasi mahal mo. If you love God, ano yung pagtarato natin sa Panginoong Diyos? Minsan iniisip natin, pupunta ba ako sa church na hindi naman gano'n ka ganire, ganon? No! Kinakatagpo natin dito ay ang Diyos. Taon yung punto natin dito? Yan ang gusto ipakita sa atin mula dito sa Malakay. Ano yung sabi rito? Ang ibig sabihin, ang klase ng handog natin ay nagpapakita kung ano ang pagtarato natin sa Diyos. Para sa kanila, ang isip nila ay ito. Walang kabuluhan iyan. Binanggit po dyan eh. Walang kabuluhan iyan. Binanggit yan sa mga verses dyan. So kahit ano na lang, pwede na. Ganun ba yun? Kaya nagalit yung Lord eh. Sabi doon, pinaghahantugan niyo ako ng mga bulag. Ninakaw ninyo. Hindi magaganda. Hindi first class. Kasi ang nasa isipan nila, kung ano yung pwede natin gawin, ihandog, yun lang. Pero hindi naman ganun yung estado ng buhay nila. Tama po ba? Kaya dito makikita natin mga kapatid, so kahit ano lang, pwede na, basta makapaghandog lang. Hindi pinapahalagahan ang Diyos. Mas pinapahalagahan ang pera o ari-arian nila sa panahong iyon. Kaya sabi ng Diyos, ganyan kaya ang ihahandog ninyo sa leader ninyo o gobernador ninyo? Sinabi niya, kung mataas na tao ang pagbibigyan nyo, ang klase ng paghahandog ninyo ay dapat makita how worthy is the one you are worshiping. Tama po ba? Ang pinasamba natin dito, King of Kings, Lord of Lords, si Yahweh. Eh bakit din natin siya bigyan ng pinakamataas na pagsamba sa buhay natin? Tama po ba? Bakit hindi pa natin ilagay at ibigay ang karapat-dapat na oras, panahon, proper worship sa ating Panginoong Diyos? Eh bakit kailangan pa natin sabihin sa sarili natin, ayos na yan, pero sa totoo lang, hindi ayos. Di ba't ganyan din ang maraming Kristiyano ngayon sa pagsamba? Pagdating sa trabaho, hindi dapat absent. Pero Sunday worship, ang daming absent. Kaya sinabi ko po sa inyo kanina, kung ano yung rebuke po dito, pinauna ko na sa inyo, huwag po kayo magagalit sa akin. Sa trabaho, di dapat malate. Baka mapagalitan ng boss. Pero sa worship. Sa video okay. Daig pa tayo ng mga lasing sa pagkanta sa Diyos. Sa excellence sa trabaho. Pagbubutihin para ma-promote ay sa worship. Kay Lord. Sa ministry. Do we also strive for excellence? O sinasabi din natin, pwede na iyan. Sa paggastos. Pagpara sa sarili natin. Mamahalin. Magarbo. Pero pagdating sa tithes and offering, tira-tira, barya-barya na lamang. Does God deserve that kind of worship? Tell me how. Tell me why. Uso yun. Tell me why. Tell me how. It's okay for the Lord? The answer is no. By no means. Pangalawa, nandaraya sa pagsamba. Ay sa verse 14. Susupain ko ang mamandaraya sa inyo. Nangangako maghahandog ng pinakamabuting hayop, pero ang inahandog ay may kapintasan. Nakita niyan, sinungaling, mandaraya sila, pakitang tao, pasikat. Akala mo the best ang ibinigay nila. Hindi pala. Di ba't ganyan din tayo? We make vows. Sasabihin natin sa Diyos, Panginoon, promise, kapag natanggap ako sa trabaho ito, magbibigay ako ng tapat. Maglilingkod ako ng todo-todo sa iyo. Pero ano na ngayon? God does not require you to make a vow or resolution. Kasi He is worthy anyway. Sasamba ka sa Kanya ng todo-todo, hindi dahil may pangako kang binitawan, kundi dahil siya ay deserving. Pangatlo, nagsasawa na sa pagsamba. Verse 13. Sinasabi pa ninyo na nagsasawa na kayo sa paghahandog at binabaliwala ninyo ang aking altar. Ito ang sabi ng Panginoon sa panahon ni Malakay. Ito ang mga taong bored sa worship. Nakakaboring naman sa worship. Di na ako pupunta. Worship does not excite them. Walang excitement sa kanila.
Ang araw ng pagsamba sa araw ng linggo, parang sabi nila, paulit-ulit na lang. Di na ako nag-i-enjoy. Di ko na makita kung para saan ba itong ginagawa natin. Wala namang nangyayari sa pagbabago. Sabi po ni John Piper sa kanyang sermon na ito, if you don't see the greatness of God, then all the things that money can buy become very excitement. Ulitin ko po yun. Kung hindi mo nakikita ang kadakilaan ng Diyos, kung gayon, ang lahat ng bagay na mabibili ng pera ang magpapasaya sa iyo. Ito pa ang patuloy niya. If you cannot see the sun, you will be impressed with a straight line. Nakita niyo? Kung hindi mo nakikita ang buwan, talaga mag-i-enjoy ka sa mga ilaw sa lansangan. If you never felt thunder and lightning, you'll be impressed with fireworks. Kung hindi mo nag-i-enjoy, hindi mo nakikita yung mga kulog at kidlat na yan, mas mag-i-enjoy ka sa nakikita mo mga fireworks na sinisindihan. And if you turn your back on the greatness and majesty of God, you fall in love with a world of shadow and short-lived pleasure. Ano sabi? Malinaw. Kung tatalikuran mo ang kadakilaan at kamanghamanghang Diyos, maiinlove ka sa sanlibutan, sa mga shadow of this world, at mamumuhay ka ng maiksi na doon mo kinukuha ang pleasure mo. Ganun tayo Pagbabasa ng Bible, wala tayong pleasure. Tama po ba? Ulitin ko. Sa pagbabasa ng Bible, wala kang pleasure. Pero pagka tayo ay patuloy na nag-i-enjoy sa mga pinanonood natin o sa mga social media na meron tayo. Ganun tayo minsan Di ba? Pag Sunday, may mga pagkakataon tayo, we have no pleasure to worship God. Mas uunahin natin yung pleasure ng mundo na meron tayo. That is rebuke. Sasabihin natin, walang kwenta ang sumamba. Ganun yung sinabi nila. Hindi ko na nararamdaman ang presensya ng Lord. Pero ito gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid. Para sa iyo, boring ang worship. Pakisundan niyo po ako sa inyo doon. Para sa iyo, boring ang worship. Hindi po kasalanan niya ng Ministry of Worship team natin. Kasalanan mo yan. Amen po ba? Hindi kasalanan ng pastor na boring mag-preach o mahabang mag-pray. Hindi ko po kasalanan yan. Kasalanan mo yan. Hindi kasalanan ng Lord's Day program natin yan. Kasalanan mo yan. Why? Because in our church, all things is prepared. Tingnan nyo, hawak nyo yung ano nyo. Sabihin nyo bang hindi ko pinaghandaan yan? Pagpunta nyo rito, malinis. Sabihin nyo bang hindi pinaghandaan yan? Pagpunta nyo sa CR, malinis. Pinaghandaan. Pagpunta nyo rito, merong ginagamit dito na mga songs na nasa monitor natin. May nagigitara, may nagdadance, may kumakanta. Pagpasok natin dito, para hindi maging malamig yung monitor pa. All things is prepared in this church. The problem is your heart. Ano po ba? Nakita niyo po ba? All is well. All is order. All is ginagawa natin dito. Kaya ang problema, katulad ng panahon nila, hindi po yung church. Ang problema, laman po ng puso natin. Yan po yung gusto nating makita, mga kapatid. So ano ngayon ito? Ang ibig ko lang po sabihin dito ay ito. It is because your heart is not captivated by the greatness of God. Kasi yung puso mo, hindi nabighani ng kadakilaan ng Diyos. Nakuha niyo punto doon? Boring bang umawit o sumayaw sa Kanya? Boring ba? Boring bang mag-worship kay Lord dito? Kanina, mayroon akong tinitingnan kaya nasa likod ako. Taas talaga ng kamay Ganyan worship is not boring. Nakita niyo? Boring bang umawit o sumayaw sa Panginoong Diyos? Nakausapin siya through our prayer? Napakinggan siya through His Word of God na pinipreach? Kung alam mo, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang sagot mo dapat, hindi boring. Kasi masaya ako na ang Diyos ang sinasamba ko. Ito yung punto natin dito. Mga kapatid, may tinuturo ang pangalawa. God's response to these kinds of worship.
At ito yung naging tugon ng Lord sa kanila eh. Kasi nakita nga ng Panginoon eh. Nakita ng Lord na yung nakita niya yung una doon, naghahandog ng mga di katanggap-tanggap na handog. Pangalawa, nandaraya sa pagsamba. Pangatlo, nagsasawa na sa pagsamba. Eto ngayon ang response, Lord. God's response to this kind of worship, karapat-dapat ang Diyos na sambahin. Pero hindi natin siya sinasamba na naaayon sa kadakilaan niya. Ano ang response ng Diyos dito? Now, this is the response of God. Displease. Ano yung displease? Hindi niya tinatanggap. Hindi siya natutuwa. Ano yung sabi ron? Hindi siya natutuwa o nalulugod sa ganitong pagsamba. Ano sabi ng verse 8? Ganyan kaya ang ihandog ninyo sa inyong gobernador. At tingnan niyo, kung matutuwa at malulugod siya sa inyo. Verse 9, sa ganyang klaseng mga ihahandog ninyo sa Kanya, tiyak na hindi niya kayo kalulog. Ang galing eh, hindi niya tayo kalulugdan kung ganyan yung paraan ng pagsamba natin sa Lord. Pangalawa, unacceptable. Ano ibig sabihin ng unacceptable? Dahil hindi siya natutuwa, hindi ito katanggap-tanggap sa Kanya, ano sabi ng verse 10? Hindi ko tatanggapin ang inyong mga handog dahil hindi ako nalulugod sa inyo. Verse 13, akala ba ninyo'y tatanggapin ko yan? Kung may puso tayong hindi tama, ang ating pag-worship sa Lord is unacceptable. Pangatlo, curse. Ayaw nating marinig yung sumpa. Pero ano yung ginawa dito? Dahil sa pagsamba nating di nararapit sa Kanya, sa halip na pagpapala ng Diyos ang tanggapin natin, ay ang Kanyang sumpa at parusang nararapat sa atin. Ano sabi ng verse 14? Susumpain ko ang mga mandaraya sa inyo. Akala ko ba mahal tayo ng Diyos? Oo, He loves us. That's why He hates sin so much. Hindi po kasi konsentidor si Lord eh. Amen? Hindi siya konsentidor. Alam niya ang kailangan ng puso natin ay maranasan ang tunay na pagsamba. We are created to save. We are created and saved to worship God. That's why He will not tolerate senseless worship. Hindi niya tinotolerate ang walang saysay na pagsamba. Hindi siya parang magulang na konsentidor sa mga anak na nagiging spoiled brats. His love is real. Kaya mabigat ang salita niya dito. Mahal tayo ng Diyos. If God correct us this morning, ibig sabihin po nun, we feel the love of God. Kasi alam natin, nagpapakorek tayo sa ating Panginoong Diyos sa umagang ito. Amen po ba? Letter C, worship of all nations. Ito yung purpose nun eh. Bakit kailangan silang sabihin na nagpe-fail na kayo sa pag-worship? Bakit sila nire-review? Bakit kayo sinasabi, ito yung tamang pag-worship? Kasi may purpose si Lord. Na yung local church, yung Israel na yon, maging paraan sila upang ang mga taong maliligtas ay magwo-worship sa ating Panginoong Diyos. Mas naging grabe ang kasalanan ng mga Hudyo kung isa sa alang-alang ang layunin ng Diyos. God's global purpose. Ibig sabihin, may purpose si Lord sa kabuuan ng mundong ito. Ano bang gusto niyang mangyari? Na sa pamamagitan ng Israel, mga lahi ni Abraham, ang pagpapala ng Diyos sa pagsamba sa Kanya ay makarating sa buong mundo. Basahin niyo po ang Genesis 12, verse 2 to 3. Pero sabi ng verse 11, ang totoo, papupurihan ang aking pangalan ng mga bansa. Mula silangan hanggang kanluran, sa literal. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Kahit saan, magsusunog ang mga tao ng insenso at maghahandog ng malinis na handog sa aking pangalan. Tingnan niyo verse 14. Ako ang makapangyarihang hari na katatakutan ng mga bansa. Kung iyon ang gustong mangyari ng Diyos, paano mangyayari yon? Kung sariling bayan o iglesia niya na kanyang pinili ay hindi sumasamba sa kanya ng tama. Tama po ba? Paano mangyayari yung kung tayo ay hindi worshipful sa Panginoong Diyos? Kaya ang problema sa atin, if we are not worshiping God, we are not grateful to God. Yun yun.
If we are worshiping God, meaning you are grateful sa puso mo na may ginagawa ang Diyos sa iyong buhay. Ngayon, kung iyon ang gustong mangyari ng Diyos, paano mangyayari iyon kung sariling bayan nga o iglesia nga niyang pinili, hindi sumasamba sa kanya ng tama? Hindi ba't sila ay kingdom of priests sa Exodus 19, verse 4 to 6, para tagapamagitan sa Diyos at sa ibang lahi? Hindi ba't ang templo ay bahay-sambahan, hindi lang para sa mga Hudyo, but also for the nation? Paano tayo magiging missionary church kung hindi tayo worshiping church? Sabi nga ho ni John Piper na ang goal ng mission ay worship at siya ay tama. Amen. Letter D. Paano magiging katanggap-tanggap sa Diyos ang pagsamba nating kulang-kulang? Jesus, the perfect worshiper in our place. The answer is Jesus. Well, alam na ninyo ang sagot diyan. Not by trying harder on self-effort. Di ho dahil sa self-effort natin, but by the grace of God through Jesus. Siya lang ang lubos na gumagalang sa Ama sa langit. Hindi sa kanyang mga magulang sa lupa. Sumasamba sa Diyos at hindi kay Satanas o anumang kayamanan sa mundong ito. Malinaw po yan sa Matthew chapter 4. Tinukso siya ni Satanas, sambahin mo ako, bibigay ko to, hindi siya sumamba. Okay? Itinaboy niya ang nagtitinda sa templo because of his zeal for God's house. The house of prayer for all nations. Sinaway niya ang mga Pharisees na ang pagsamba ay walang kabuluhan, ayon sa tradisyon lang ng mga matatanda. He was the perfect worshiper. Perfect din ang obedience at submission niya sa kalooban ng Diyos hanggang sa krus. Hindi natin inaihahandog sa Diyos ang nararapat sa Kanya. Pero si Jesus, hindi lang naghandog, sarili niya mismo ang inalay niya. Pag maghahandog tayo kay Lord, tingnan niyo kung paano inalay ni Jesus ang kanyang buhay. He was the perfect sacrifice. Ang walang dungis na Lamb of God. Tupa ng Diyos. Inialay bilang kapalit natin. Namatay siya sa cross para sa atin na lumapastangan sa pangalan ng kanyang Ama para bigyang karangalan ang kanyang Ama. 2 Corinthians 5:21. Hindi nagkasala si Kristo, perfect worship siya. Ngunit dahil sa atin, siya itinuring na makasalanan. Lumapastangan sa Diyos, blaspheme the name of God, blaspheming the name of God, upang sa pamagitan niya ay maging mati tayo sa harap ng Diyos para maituring tayo ng mga perfect worshiper and perfectly accepted to God. That's the good news of the gospel. Kaya kung sinabi ni Malakay sa verse 9, ang sabi ron, hilingin niyong kaawaan niya tayo. Makatitiyak tayong kakaawaan niya tayo. Makalalapit tayo sa biyaya niya dahil sa perfect worship and sacrifice na inalay ni Jesus para sa atin. Hebrews 4:16. Yes, dahil kay Kristo, hindi dahil sa atin. Dahil kay Jesus, hindi dahil dinidispis ang Diyos sa atin, kundi well-pleased. Ang worship natin hindi na acceptable, but fully accepted. Wala na ang curse o sumpa, kundi nasa atin na ang blessing ng Diyos. Lahat iyan ay dahil kay Kristo. Kung totoo yan, na inalay na ni Jesus ang kanyang sarili para sa atin, anong klaseng pagsamba ang iaalay mo ngayon sa Diyos? Anong klaseng pagsamba ang iaalay mo sa Diyos? Sa 1 Peter 1:17, dahil tinatawag niyo siyang Ama, igalang niyo siya habang kayo'y nabubuhay. Hebrews 12:28, sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot. May takot, may panginginig. Hindi dahil sa takot na maparusahan, kundi dahil sa kilakilabot na pagmamahal na ipinadama niya sa atin sa kabila ng ating mga pagsambang walang kabuluhang, walang kabuhay-buhay at may paglapastangan sa Diyos. Lalapit tayo sa Kanya sa pangalan ni Jesus, inaamin, nothing in my hands I bring, only to the cross I cling. Dahil sa biyaya niya, aawit tayo ng buong sigla. Dahil sapat-sapat si Jesus, umaapaw ang mga kaloob na ibibigay natin. Dahil sa buhay na inalay ni Jesus para sa atin, buong buhay din natin ay ipagkakaloob natin sa pagsamba sa Diyos ayon sa Roma 12:1-2. So, pagbalik mo next week, alalahanin mo kung sino ang sinasamba mo. Ulitin ko, pagbalik mo sa susunod na linggo, alalahanin mo kung sino ang sinasamba mo. At kung hindi ka babalik,
sa susunod na linggo, at di mo inalala kung sino ang Diyos na sinasamba mo, ba't ka pumupunta rito, madadaya ka ng kaaway. So, ano gagawin? Alalahanin mo kung sino ang sinasamba mo. Hindi siya basta-basta. Ang kadakilaan at pag-ibig niya ay sobra-sobra. Ang pagsamba rin natin ay hindi dapat basta-basta. Amen. Let us pray. Panginoon naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, we are thankful sa mga salita nyo na aming napagbulay-bulayan at natanggap. I pray na patuloy niyong pagpalain ito sa mga puso ng aking mga kapatiran. Mag-submit kami ng may humility sa mga salita niyo pong ito. At pag namin bigyan ang diablo, ang salibutan, ang laman namin, ng mga bagay na magiging negatibo ang dating nito sa amin. Kundi dapat tanggapin namin ang mga salita niyong ito na may pagmamahal sapagkat minahal niyo kami, kaya itinutwid niyo kami. At nawa sa aming pagsamba, lagi naming alalahanin, Diyos ang aming sinasamba at kayo yon. At dahil Diyos kayo na aming sinasamba, bibigay namin ang pinakamataas na pagsamba para sa inyo. At Panginoon, hindi lamang ang buhay namin, kundi ang oras, ang panahon, ang mga karapat-dapat naming ibalik sa inyo na handog at ikapo. At higit sa lahat, sa araw ng pagsamba, ang oras na dapat na ibigay namin sa inyo ay ibibigay namin. At hindi namin hahayaan na ang kaaway ay makapandaya. Nawa ang maging epekto ng banal na Espiritong gumagawa sa aming mga puso at buhay ay patuloy na nagtuwid sa aming mga kamalian at nag-aakay ngayon sa matuwid na pamumuhay na may tamang pagsamba para sa inyo. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Because this is the first Sunday, I want to call our council. Tawagan naman natin ngayon si Sister Norma at saka si Sister Leonie to distribute our element of Timothy. Tim, paki-off nga, Brad.